So yan guys, so nag-check na tayo dito sa baba. Yan. So na yung ating kuan, binuksan ko na yung laptop at saka antena. So meron tayong napansin. Yan. Yan yung mga setup natin dito. So ito yung antena. So napansin ko siya guys. Ayan yung access point. Ayan, tingnan nyo, 100 Mbps na lang. 100 Mbps yung kanyang range. Tapos yung sa kabila dito, ayan, 1000 Mbps. Yan. So dapat dito sa kabila guys, sa AP 1000 1000 Mbps sana ito para maging gigabit siya. At saka makukuha natin yung internet. At saka dito, yan, nakikita nyo. Yan. Nakita nyo dyan guys. Yan yung output nya. Yan, settings nya. Ito, pinapasok ko ito ay AP. Nandoon sa main. So, mataas yung kanyang, mataas yung kanyang signal strength. Yan. Mataas siya. Nasa 70 siya. So, ito pala ang dahilan ng paghina ng internet. O kailangan natin itong puntahan doon sa mismong main para doon natin settings. Yan. Dahil pag kailangan kailangan doon na i-point yung antena, baka naharap na sa hindi na na-point yung harap niya. So yan pala yung dahilan kung yung paghina ng internet. So i-try natin siyang mag-speed test. Yan. No, liban sa liban sa may nakaharang na puno, kuan din siya, humihina din yung kanyang signal strength. Yan. Yan naging orange na siya. Ibig sabihin mahina na yan yung hatak ng kanyang internet. O kagaya ng dati guys na sinasabi ko sa inyo, kung itong dahilan ng paghina ng internet ng mga wireless ninyo, mga P2P, ayan, mag-speed test kayo. Dito nyo malalaman na mahina talaga yung hatak ng kanyang internet. Yan. Yan, dito nyo malalaman. Yan. So, ang gagawin natin pa ganito ganyan yung nangyayari sa mga antena natin. Yan. So dito sa kabilang side, dito sa chineco sa station guys, na gigabit po ito. Meron siyang switch hub, yan. Meron tayong switch hub dyan. So gigabit yung switch hub natin. Tapos gigabit yun yung ating USB to LAN papuntang laptop. Yan, sinubukan ko na siya. Tapos gigabit din 100 Mbps din yung kanyang range ng antena. 1000 Mbps. Nakikita naman natin kanina yung pinapakita ko. Ito yung speed niya, sobrang baba niya. So ang gagawin natin dito ay i-adjust lang natin. So dito tayo guys sa access point. Yan, sa access point tayo settings. 40 MHz ko muna siya guys. Subukan kong 40 MHz dahil yung 80 MHz ay parang mahina yung kanyang hatak ng internet. So ganun yung balance ng antena ng mga P2P. Ganun siya guys, ganun kahigpit yung mga antenang ito. Ito yung dahilan sa iba bakit nag-upgrade na yung ibang mga mga nagnegosyo nito, naging OLT na, dahil mas buo kasi yung internet doon sa OLT kaysa P2P, dahil nagbabago-bago yung niya. Pero minsan guys, meron kasi akong antena na encounter mula pag settings ko hanggang ngayon hindi siya nababago. Pero hindi talaga natin maiwasan ito na mababago yung kanyang speed at saka yung performance niya. So hindi na natin ito i-update ng firmware dahil hindi naman siya kailangan ng firmware, dahil nakita ko doon yung kulang lang niya is internet niya, dahil naging 100 Mbps na lang po doon sa kabilang area. So dati ay 1000 Mbps naman po yung UTV cable na ginagamit natin. Kaya minsan kasi guys, yung ganito, yung mga UTV cable,
hindi natin, wag nyong pababayaan ito, i-check niyo dahil minsan ito ay sa sobrang tagal na niya, dahil hindi sa pure copper ay nag-iiba yung takbo ng internet niya. So yan yung kuha natin, dahil hindi na siya 1000 Mbps, naging 100 Mbps na lang siya. So ngayon subukan natin siyang ma-restart yung antenna kung maging 1000 Mbps ba siya ulit. Baka kulang lang ito sa restart dahil matagal na din itong naka-deploy guys yung antenna natin. Baka kulang ito sa restart. So try natin maya kung ano na siya, kung maging okay na siya. So pasukin ko lang yung station, yung IP ng station. Yan. So ayan, so 1000 Mbps siya. Yan, 1000 Mbps yung station. Yung problema lang natin ay yung EP, yung access point. Ayan, so hintayin lang natin siyang mag-connect. Dahil na-disconnect po dahil iniba natin yung frequency niya, megahertz niya. Ayan, ginawa natin 40 megahertz. So dito guys, yan yung wireless natin, yung mga settings, ganyan. Meron tayong nagalaw doon. So ba mali yung nagalaw natin. Ayan, so testing natin siya guys. Mali pala yung nagalaw ko. Hindi ko napansin guys. PTMP yung na settings ko. Ayan, subukan natin i-PTMP. So ang ano po guys, yung PTP. So ang ibig sabihin po ng PTP ay hindi siya pwedeng makakonect ng ibang station. So bale 1 by 1 lang din talaga siya. Ang PTMP ay pwede siyang, yung access point pwedeng makonek ka ng maraming station. Baka halimbawa yung Jinto ay marami nang nakakuha dito, kakonek na station. So ang nangyari kasi ay nagpupula yung kanyang environment dito, yung environment niya megahertz. Pupula yan. So connected na siya. Dahil mayroon tayong napindot, ibang napindot. So ayan yung kanyang antenna. Yan. So balik ko lang sa PTMP guys. So ayan guys, naging 100 na siya. So ganda. So kulang pala ito sa restart. Nung na-restart ay naging 100 na siya. Ayan. Ayan. So 100 na rin dito sa kabila. So close na ito. 100 na ito. So kulang pala siya sa restart. Ngayon ang gagawin natin dito sa AP, dahil natin PTP mode lang natin ito para hindi makunikan ng iba. Yan. So ganun lang yung pag settings guys, pag balance ng antenna para maging malakas na speed, i-set lang natin. Itong kagandahan ng mga Jinto guys, dito kahit magtagal ito, mga ilang taon ito, dito basta-basta hihina yung mga Jinto guys, yung performance niya. Kahit ba 24/7 yung kanyang andar, di siya basta-basta ganun katindi yung antenna nito guys, ganun katibay gamit natin. Kagaya ng mga M5, pag matatagalan ay minsan humihina siya, or madalas talaga akong naka-encounter ng guys, mga M5 na antenna, pag dating sa panahon humihina na siya. So ngayon guys, pag ganitong senaryo, ayan merong problema yan pag ganyan, dahil 68 na yung kanyang tapos hindi pa nag-blow yung kanyang dashboard. So ngayon try natin siyang dahil malapit lang ito, nasa 2.5 kilometers, tapos ganon yung kanyang so meron siyang problema. So ang gawin natin, dito tayo sa frequency guys, yung tinuturo ko nyo sa inyo dati. Yan, yung frequency natin. So dito lang natin siya babaguhin ng frequency. Hanap tayo ng mas magandang matinong frequency dito. Malakas yung internet. So
susubukan natin siya. 1000 Mbps na siya. Ayan, 1000 Mbps. 1000 Mbps din dito. So, gigabit na siya. O, ayan, mahina pa rin siya. Ang kanyang antenna. Ayan, try natin sa ibang frequency. Ayan. Tapos yung maiba yung frequency, pwede yung speed test. So, ayan, nabago natin yung frequency niya. So, meron na siyang kaibahan. So, kulang na lang ito sa ikot. Ayan. Ikot ng antenna. So, kahit malaki, kahit yung number niya ay ganito na guys. Tapos ganito yung kanyang dashboard. Mahina pa rin ito. So, try natin siyang speed test. Dapat ito mag-blow yung kanyang dashboard. Mababa yung kanyang nakukuhang speed test. So, iba natin yung frequency. So, ganun lang guys. Ganun lang yung pag-setting. So, sa ngayon, i-update ko lang ito. I-update kong video ito kung makuha ko na itong malakas na speed. Dahil pag sundan natin yung speed as hindi siya makukuha, lalong haba yung ating video.